Derek, ito yung buksan mong aircon, yung isa. Tama, wala. Recap muna tayo. Bukas kayo ng Kodals yan. Huwag yan makalimot. Kanina, or maybe kahapon, we were talking about yung justifying circumstance. Then marami tayong natutunan sa justifying circumstance. In fact, dinagdagan natin ng BWS as a self-defense now. Kasi yung kaso ni People vs. Genosa, the Supreme Court stated there that in cases ng BWS, pwede na rin pumasok yung self-defense nyo. Kasi kakaiba yung unlawful aggression doon. It is a psychological impact sa mga women suffering to that syndrome. Now, on the actual board exam nyo, ilang beses na rin na itanong yan kay Genosa, pakitandaan nyo. O ko sa inyo, maganda, basahin nyo rin yung kaso. Maganda yung parang chismis yan pag binasa mo. Another thing, in justifying circumstance, kasi ang mga trending na tanong dyan sa board exam nyo, will be yung elements ng crime. Dapat alam nyo na, okay, nawawala rito ang intent kasi all of the acts are regarded as lawful. Therefore, lahat ng ginagawa nila are legal and done through good faith. Another thing that you need to consider there is yung mga general rule natin kasi we all know that once a person committed a felony, that is only the way na makapag-incur siya ng criminal liability. However, in justifying circumstance, just remember, bahala na kayo mag-grammar doon, pero if you understand that there is no crime there, there is no criminal, there is no criminal liability, there is no civil liability, but except in paragraph 4. Do not forget, kasi as we studied in paragraph 4, yung tinatawag nating state of necessity or avoidance of greater evil or injury, yung mga tao, or maybe isang tao, they were being benefited of the act. Kasi katulad ng scenario lumabas sa board exam niyo, si Okogan, na-benefit yung mga neighbors. Lahat sila magbabayad. Kasi there was a damage done there in paragraph 4. Another thing na paborito dyan, yung defenses nyo. Dapat, syempre po, common thing na yung defense na yan. Ngayon, sa defenses nyo, what is very important there that you need to really master is the word unlawful aggression. O katulad yan, sa self-defense yung scenario, ilang beses na since 2015 hanggang 2025, ilang beses na nagtanong yung kay half slip nyo, yung konsepto ni half slip. In fact, that defense is not person, but papalo dun sa, hindi sa life, sa limb, but malayo pa. Hindi sa liberty, sa property, but rather dun sa honor ng tao. So may chastity. Then, another thing that you need to understand there is yung way ng unlawful aggression kasi kailangan real, imminent. Ano pa isang word niya? Continuous. Kasi pag tumigil na, hindi ka na pwedeng mag-invoke ng defense kasi yung dati mong aggressor, umalis na, nag-cease na, nag-stop na, nag-halt na, you had no right to pursue him. That will be retaliation. And retaliation is not a self-defense. Kaintindihan ba mo na doon? Halos lahat naman ay lumabas na, pero i-point out natin yung mga paborito. Aralin nyo maigibig sabihin niyang ano nyo, justifying circumstances. Now, move forward tayo rito sa isa. Yung tinatawag natin na exempting circumstances. Lamig. Sa Baguio, no? Na summer na, malamig pa, no? Kung may nangyayari sa mundong kakaiba. Ang tagal nung amihan, no? Parang 1 linggo na. No? Kasi amihan daw yan, kaya malamig. Ang natutunaw na yung yelo sa, sa ibang part ng mundo, no? Okay. Sabi sir, mas malayo daw tayo sa araw. Mas malayo daw sa araw mo tayo. Ganun ba yun? Nagya ka? Hindi agad. Amihan yan. Yung hangin dala malamig. Tutunaw na yung yelo.
Ay, nag-adlib na ako. Baka di pa kayo pumunta rito, ha? SOP na yan. Lagya kayo. Okay na. So, we have also learned, nung in-introduce ko sa itong word na exempting circumstance, another word na nung ginagamit natin, Clint? Takina, hindi pa nagana yung utak no, biglang tinatanong. Takina, sir, naman kakagising ko lang eh. Okay, ano other word mo? Exonerate. What else? Exculpate. Hindi nyo kalimutan to mga to kasi mamaya, puta, alam mo lang, exempting, di ka na makasagot sa board exam. Exonerate or exculpate. Okay na? Okay, online class. Kaya yan, ha? Kalma lang. Zombie. Ito pa sa zombie, no? Okay. Gawin niyo yung mga bagay na hindi ginagawa ng ibang tao. Andiyan yung totoong tagumpay. O, kasi yung iba, ayaw ayaw magsipag. Saka walang yan, walang redeem kasi board exam yan eh. Tayo na, yung oras ang kalaban nyo, gana ng gana yan. Ay mabagi, syempre, ayaw ng ibang tao na gawin itong mga ganito. Pero gusto nila comfort. Tayo, hedonist tayo eh. Mga ganyan. Balik mo na tayo rito. Okay. Now, in exempting circumstance, we need to compare it with justifying kagad para mas toro yung pag-aaral. Now, if we will compare it with justifying circumstances, in terms of the elements of the crime, kung i-compare natin sa justifying, i-versus ko muna ha. Sa justifying nyo, ang missing lagi rito will be yung word na malice. Or etong word na to. Ito, diba yung nawawala sa kanya? Or we can term it malice, diba kayo, dolo, deceit, perversity. Dami nating word na na-encounter. Then we have learned na ito namang exempting circumstance, yung other elements ng crime ang nawawala sa kanya. Such as yung ganito. Diba? Ano ba? Freedom of action. Ano ba? Tsaka yung isa, may importante dyan. Tingnan natin kung ma-recall nyo. Ano ba yung nawawala? Naku, kalimutan na nila. Yung fault. Ano na ba? Ito mga to, yung nawawala mga bagay dito sa exempting nyo. O, sige lang, pakita muna natin. Browse muna tayo. Para makita nyo. Let's browse paragraph 1. Ano ba yung paragraph 1 ng exempting circumstance nyo? Tinatawag natin yan na dalawang bagay. We have imbecile, tsaka, everyone, insane. Next one, yung pangalawa, tsaka yung pangatlo. So, syempre, pag bago yung codal nyo, iba na yung nakalagay dyan kasi 9344 na. As amended by 10630. Iba yung mabasa nyo dyan. But let us call these two paragraphs as this term. Minority. Okay na muna? Tignan nyo muna itong tatlong paragraphs na to. Anong nawawala sa kanila? Everyone. Anong element ng crime? Intelligence. Okay na? Then let's move forward to sa paragraph 4. We are calling that one as accident. Anong nawawala pag sinabing accident? Katulad na mababasa nyo dyan. Talaga namang walang intent eh. Kasi ayun yung imprudence, negligence, lack of foresight, lack of skill, it will be missing. Kasi sinabi na dyan, by any person who causes damage to another without intent or fault. Without fault din. Mababasa dyan. Di ba parang Kim? Sige Kim, basahin mo nga muna. Paragraph 4. Any person who shall perform a lawful act with due care cause an injury by mere accident without fault or Diba? intention of causing it. Pag nawawala yung fault, ano pa rin? Exempting circumstance, diba? Ganito lang naman yan eh, nung inaral nyo, diba? Pagka intentional felony, we have criminal intent, intelligence, freedom of action. Pagka culpable felony, you have imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill, or fault, culpa. Then another one will be intelligence, and another one is freedom of action. Palitan lang naman eh. Ay, nandun pa rin yung foundation natin.
Then, paragraph 5, everyone, tinatawag niya yan na irresistible force. Nakuha ba mo na? Then, yung paragraph 6, tinatawag niyo na uncontrollable fear. Nakuha ba mo na? Then, yung pampito, tingin na sa codes nyo, tawagin nating insuperable cause or lawful cause. O, ano nawawala naman dito, mga kapatid? Okay, yan. O, freedom of action. So, kung titignan natin, everyone, ito yung mga elemento na nawawala sa kanya. Parang ganito rin yan makinig kayo, Miguel. Pag ang tao, you were acting without fault. Wala ka naman talagang negligence on your part. You are not imprudent on your part. Talaga namang okay naman yung skill mo, okay naman yung action mo, okay naman yung perception mo. Talaga nag-iingat ka, in short. Kaso nga lang, may tao talaga na, yung na-aksidente, guys. At tulad nung tumalan nga sa LRT. Parang wala ka naman talagang kasalanan din. You are not at fault. Kung titignan nyo rin, the person there was acting without malice. Walang malice pa rin. Wala talagang crime. Another one. Paano kung baliw ka, bata ka? Yung mga bata ba? Kung katulad niyan, mga inosente naman talaga yan. Are they acting with malice? Kaya nga ito yung sinasabi ko minsan. Kaya ito, katulad ng mga, yung mga hayop. Iba yung mga hayop, minsan makukulit. Diba kagatigin yung gamit mo. Alam nyo ba, kaedad lang ng mga tao yan na toddler. Ganun mag-isip yung mga yan. Kaya sabi ko sa pag yung mga aso nagkakamali, dapat di mo masyado yung saktan. Di man nila alam yung ginagawa nila Parang ganoon din yan. They were not acting with malice. Sabi mo kinagat ka niyan, they were not acting with malice. Wala naman talino yung mga yan. Tapos yung, di ba yung iba sinisermonan? Yung aso. Wala, di na mapakaintindihan para ka na maggago dyan. They were not acting with malice. Ibig sabihin, wala pa rin intent kung titignan nyo. Parang nandun pa rin yung puhunan yung sa crime yung intent nyo. Another thing, kung napupuwersa ka lang wala ka namang freedom of action, you're not also acting with malice. Ngayon, paano nyo i-define the extending circumstance? Yung problema nyo. There is one thing. Ganun yung word natin. Pag sinabi nyo one thing, kulang. One thing. Ibig sabihin, pwede ring word na lacking. May kulang doon sa elemento ng krimen, kaya ma-exempt sa crime. Either kulang siya ng kanyang talino, ng freedom of action, or fault, making the act voluntarily made with malice. Hindi pwede maging criminally liable talaga yung tao. Ngayon, ito na yung aspeto nito. Kasi kung papansinin natin, parang ang binibira rito, yung mismong criminal na side. Kung titignan nyo itong mga to, sa criminal side talaga to, yung pagkatao niya, may kulang. There is a scant regard doon sa criminal. Sadali lang. Kasi gagamitin natin yung general rule. Tatanungin muna natin everyone, may crime ba na nakumit sa exempting? Katulad ba siya ng justifying na wala ring crime? Or dito merong crime? Online class, tingnan natin. Tigil natin yung mind nyo para magising-gising naman yung mga brain cells nyo dyan. Soriano, may crime ba pag-exempting? Oo, yun ang problema niya. Merong crime dito. Kaso nga lang, may kulang dun sa isa. Yung kriminal, kulang siya. Wala siyang talino Wala siyang freedom of action, wala siyang fault Ibig sabihin, iba na dito na side. Merong crime, pero walang criminal. Nagkasi mo na idea. Ngayon, ingat kayo May nakita ko nagkakalat sa internet niyan. Kasi kung di mo binasa yung libro ni Reyes, hindi mo maintindihan itong sinasabi ko. Ayun yung problema. Kasi I'm just interpreting din lang yung book Sabi nung iba, puntangin na, ang gulo Sabi nung iba, wala daw crime. Meron daw criminal. Hindi pwede. Kasi ang tinatamaan dito yung criminal side Pero pag binasa nyo, ito yung nasa libro ni Reyes. Merong crime. The very act is wrongful. But you cannot hold the criminal responsible kasi may kulang sa kanya. Di ba yun yung sinasabi nung sa neoclassical nyo?
Yung mga bata tsaka baliw, hindi nila kayang appreciate yung pain at pleasure eh. Mali ba nila dyan? O, di may kulang sa kanila. O yan, para maintindihan nyo. Okay. Kaya pala ganito na aspeto niya. So in accepting circumstance, there is a crime committed. There was a wrongful act done. However, because there was a lacking, missing, there is a wanting to the element of the crime, such as fault, freedom of action, intelligence, making it volunteer for a person to commit a crime, the criminal cannot be held liable. Therefore, there was no criminal. Therefore, wala rin criminal liability. Pero dahil may crime, kailangan natin maningin. Merong civil liability. Alam nyo, ano yan eh, pag nagko-commit ka ng crime, may damage na rin, may obligasyon eh. Ganito naman siya. Eh, ang layo pag kinumpara siya justifying. Kasi sa justifying, X lahat to eh. Dito sa exempting, may check. Isa inyo na kung paano nyo i-grammar ulit. Again, ganito ulit. In exempting circumstance, the act committed are crimes. The acts committed are crimes. It was really a crime. However, there is a wanting regard or there was a scant regard or lacking or missing to the elements of the human, such as, again, fault, intelligence, freedom of action, making his act not anymore volunteer. Meaning to say, he was only acting without malice. Therefore, the person there cannot be held criminally liable. Malay niya, bakit i-punish mo yung baliw? Baka ngitian ka lang lalo. Diba? Wala na eh. Walang silbi yung gagawin natin mga reformation sa kanila as a sort of penalty now. Now, if there is no criminal liability, itong problema, meron civil. Parang hirap singilin ng baliw, no? Mga bata. Pero meron yan, mamaya pag-aaralan natin. Huwag muna ngayon. Pero just remember muna, there will be civil liability. Ang problema nyo, may exemption. Hindi tayo pwedeng maningil doon sa paragraph 4. Ano yung paragraph 4 ulit? Hindi yan state of necessity. Wala kaya kakalid. Puta. Gabi pa yun. Kanina yun. Huwag yun. Accident. Saan pa kayo hindi makasingil? Dito sa isa. Hindi kayo makakasingil talaga dyan. Sa paragraph 4 nyo, kasi accident, wala naman siya kasalanan talaga eh. Ba't nyo singilin? Tawag namin dyan, ganito, alalanin nyo muna. Damnum absque injuria. Yan tawag dyan. Sa paragraph 4. Damnum, damage. Absque, absent. Injury, injuria. So even though there was an injury, the damage is absent. Hindi kayo makakaklaim. Ayan yung ano yan. Then sa paragraph 7, alam nyo, common sense to eh. Yung medyo na-introduce ko na sa inyo eh. Naging superable cause. Yung mga force majeure, act of God, act of nature. Wala tayo talaga sisingilin doon. Na-damage ka nung bagyo. Wala kayong masisingil dyan. Ayan. Wala yung mga civil liability. Lagyan ko X dito ha. Mga walang civil liability. Ayan, para maintindihan na. Okay, ganito palang exempting. Medyo kakaiba siya sa mga. Clear mo na tayo? Online class, clear ba mo na? We can start now. Everyone, let's move. Here. In paragraph 1. In paragraph 1, everyone, it mentions somehow a medical parlance kasi sa medicine man yan, yung word nyong imbecile tsaka insane. Or tinatawag natin imbecility. Okay na yan. Iba-iba lang yung word eh. Or yung isa, tinatawag naman natin na insane. Ano siya, medical parlance. Pero, alam nyo, you should put a barrier with the medicine and law kasi regarding sa mga insanity natin, although we have borrow also imbecility sa medicine, but kailangan legal parlance pa rin yung gamitin? Kasi hindi lahat mamaya ng baliw dito, consider natin exempted. May listahan lang yung Supreme Court kung sino lang yung mga baliw talaga na pwede ma-exempt. However, regarding sa imbecility, talagang medyo medical parlance. Kasi accordingly, if you have studied your cream, may aralin kayo dyan sa cream niya eh,
like criminal behavior, human behavior nyo, yung mga sa juvenile delinquency. May araling kayong ganyan eh. May mga tinatawag na retarded na bata eh. Yung mga hindi na nag-grow yung utak. Diba, Kim? Kasama ka ba doon? Kabisado mo ba yung mga retarded na bata? Yung may IQ na 0 to 20. Ano yung IQ na yun? Allah, malibot na dyan ah. Idiot lang dyan. Idiot. O yan. Saan ka doon? Ano, sir? Wala. Ano ako doon? Gago. Anyways, may binay-memorize na ganyan kasi dati, lumalabas kasi nagbago examiner niya. 2022 na pa rin. I mean, memorize yan. Baka magkamali akong bagit i-ano nyo na lang. Meron yan, we have calling it idiot, moron, feeble-minded. Pinakamatalino doon yung feeble-minded niya eh. Yung imbecile, ayan. Among all the bobos, siya yung pinakamatalino. Mga retarded yung utak. Example again, para maintindihan nyo. Ang imbecile nyo, katulad yan ng comparable daw ang utak nito sa ganito. Having an advanced physical state. Example, si Bautista. O ganyan yung katawan, malaki. Pero yung utak niya, 2 to 7 years old. O, ganun yung imbecile nyo. Para ba yung Bautista? Example niya. Example nagago to si Sir niloloko ka. Yung mga toddler nyo, diba ang kukulit niyan, para may ADHD, yung makukulit talaga. Parang aso, ganyan din sila. Di ba pag sinalubong ka, ang kulit-kulit. Susuway mo, ayaw magpasuway. Kagating ka pa lalo. Ganun yung mga imbecile nyo. Kumbaga, ang pinakamaganda kasi, I will use the word kasi special child. Something special with them. Siguro kayo special kasi hindi nila, napaka-inosente nila eh. Hindi naman nila alam yung nangyayari sa mundo eh. Swerte rin yung mga yun, no? Ngingitian ka lang nun, yung pag nakita mo, parang gaya si Bautista, ngingitian ka lagi. Ang ilan-terestra ko na naman. Hindi, pero nakikita dyan, may paborito ko dyan pag nag-Jollibee ako sa amin sa Teresa eh. Sino ba taga-Teresa rito? Meron ba? Mga taga-Teresa. Taga-Teresa ka ba? Di ba meron doon yung Mongoloid tawag mo. Tingnan mo, mas masama ka pa sa akin. Tarantado mo, sa tao ka talaga eh. Special child ko na ka, pinalalabo pa. May makulit doon, special child. Alam niyo, lagi pag nakikita ko ng putang ina, kilala kasi ako eh. Hindi ako nagbibigay ng pagkain eh. Ibang Jollibee, libre ko lagi. Ba't niyayakap ako lagi eh. Okay lang, wala problema eh. Napaka-inosente. Tingnan mo, puta, gagawin mo kriminal yung ganun. O, diba, na-imagine niya na, bakit mo gawing kriminal? Kaya lagi sinasabi ko sa mga hayop, hindi naman nag-iisip yan eh. Kung mo gawing kriminal, para kakaaral nyo nga, hindi nga pwede maging passive tsaka active subject of the crime. Eto mga to, di ganun na rin sila. Ibig sabihin, although they are advancing sa kanilang katawan, but yung utak nila hindi fully developed talaga. Anong ibig sabihin? Completely deprived sila ng intelligence nila. Yun yung gusto ko munang ipaiwatig sa inyo. There is a complete deprivation of intelligence. Ayan. Okay, completely deprived ba kayo ng intelligence? Hindi naman kayo special child eh. Natitrain naman kayo. Natitrain ba kayo? Trainable, no? Di ba yung ganyan? Batch ng bata, trainable. Doon niya naaralin. Hindi ko na masyado ma-recall. Tagal ko na hindi nagtuturo ng juvenile delinquency. Yung aralin kayo doon. Ngayon. So, ibig sabihin, kung completely deprived of intelligence, wala talaga yung elemento ng intelligence sa kanila, ibig sabihin, itong mga tao na to, tawagin natin, they are always exempted. That will be the rule then. Ito, always exempted itong mga tao na to. Kasi if you will compare it dito sa insanity nyo, itong insane nyo is not always exempted. Bakit hindi laging exempted? Kasi if we will read now the codal everyone, punta ng codes. Parang Kim, bakbak. Article 12. Circumstances which exempt from the criminal liability, the following are exempt from criminal liability. Paragraph 1. An imbecile or an insane person, unless the latter has acted during a Ayun, ang problema nyo. Meron kasi itong mga insane nyo na ganito. Ayan. Kaya hindi sila laging exempted.
Meron silang tinatawag yun na lucid interval. Pag sinabing lucid, clear. Interval, point. Maybe at time, interval, time. Meaning, minsan, matino sila. Minsan, baliw sila. Kaya hindi sila laging exempted. Kasi they are not completely deprived of their intelligence. Minsan, bumabalik yung katinuan nila. Not completely deprived of intelligence. Minsan matalino, minsan hindi. Ayan, malapit na kayo dyan. Tuloy-tuloy lang tayo ng review na umaga to umaga. Papunta na kayo dyan. Alam niyo itong ginagawa niyo, kaya tulad niyo, ayan. Alam niyo, pa-insane na kayo. Lagi ko sila sabi sa mga bata. Alam niyo ba ang board exam is ano yan? Ano yun, nakaka-neurosis. We call it neurosis. Kasi neurosis, exaggerated kasi tayo. Tingnan niyo. Grabe tayo mag-prepare para sa board exam. Gising umaga, tulog umaga. Umaga na kayo natutulog eh. Pastel na eh. Morning na rin yun. Alam niyo yung board exam is obsession tawag kami dito eh. Familiar kayo sa mga ganyan sakit? OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Papunta na kayo dyan eh. Obsession tawag dito kasi, tignan mo, kahit kulang ka sa tulog, pipilitin mo, katulad diklit, kahit focus pa. Mag-aaral ako. That's obsession. Sa board exam, obsession talaga yan. Kita mo ka sa Facebook, napapa-amen sila lahat eh. Gano'ng katindi epekto ng board exam. Lagi na, mapadasal ka talaga dyan. Iba, diba, pag nag-abang sila sa board exam sa result, hindi mo mamatay ka kakabang yung mga yun. Kaya i-stress namin pag dyan yung result eh. Post kami na post ko na rin na dyan yung result eh. Nagkamamatay ka kakabang eh. Kasi kailangan ni-control yan eh. Hindi, kasi saan sila galing. Depende. Tsaka compulsive yan. Kahit minsan may nararamdaman ka na, may kailangan kang gawing ibang bagay, katulad din sa inyo, kahit may pamilya yan, pilitin niya. Compulsive tawag dyan. Compulsive, pinipilit mo ba? OCD na yung papunta pagkatapos. Sabi sa'yo, papunta kayo sa mga ganyan. Later on, titindi yung mga ano nyo, yung mga senses. Mga estudyante, mag-chat sa akin eh. Sir, nadidinig ko pa rin yung boses mo kahit tapos yung board exam. Grabe ka. Gagong pag-abot ka na, ka dyan. Tingnan mo, wala ka na sa ano nila pero naririnig ka. Sabi nyo, pagkatapos mag-board exam, alam mo sir, naririnig ko yung boses mo kapag nagsasagot ako. Wow, baka demojo yun ah. Totoo, hallucination yan. Nag-hallucinate ka na. Nako. Ayan, tingnan nyo, sabi sa inyo, papunta na kayo dyan eh. Pero may thin hairline pa between the things kasi nakakapag-isip pa naman kayo maayos, hindi pa kayo baliw. Ibig sabihin, yung Supreme Court nyo, may mga kinakategory siya na sakit talaga na sasabihin natin nawawala na talaga intelligence para sabihin natin na ma-exempt sila. Kailan lang sila ma-exempt? Pag nawawala yung intelligence na nila. Kasi they are not completely deprived eh. They are not always exempted for the reason na merong lucid interval. Nagigets mo na idea? Minsan matino eh, minsan hindi. Ngayon, yan ang pag-uusapan natin. Itong insanity na to. How can you put this one as a defense? Ang hirap eh. Kasi if you will study later on, magaling yung magtuturo sa inyo, si Ma'am Guy niyo. If you will study the human behavior later on, you will determine there na lahat naman tayo may sakit kung tutusin eh. Lahat naman mayroong tinatawag na neurosis. Neurosis yan kasi lahat naman talaga neurotic. May kanya-kanya tayo pagka-neurotic. Everything kasi minsan ina-exaggerate natin eh. Minsan pag may tumatawa dyan, yung mga classmate nyo, pag tumawa yung sobra, alakak, yung parang, alam mo, tuwan-tuwa sa mundo. Minsan naman, pag nagiinuman kayo, pag malungkot, sobrang lungkot niya rin. Neurosis tawag dyan. Ina-exaggerate yung mga bagay ba? Exaggeration lahat yan eh. Example, extreme phobia. Sobrang takot mo. Ayan, katulad diba, Kim? May phobia ka sa akin, diba? Ayan, kaka-phobia sila. Ayan, mga ganyan. Exaggeration siya lahat. Parang tawag namin OA, neurosis. Ang papunta na ng insanity nyo, kasi ang mga neurotic, nadidistinguish pa nila yung reality kaysa sa fantasy. While yung insane nyo, doon sila may problema. Hindi nila alam yung thin hairline or the barrier between the reality and their fantasy.
Ngayon, titignan natin yung mga decision ng Supreme Court na tinuring na insane. Kasi nga, hindi lahat. Sample, insanity rin to, yung katulad ng sakit ni Clint. Clint, ano sakit mo sa pag sa minor? Di ba pedo ka? Ano? Ayan, hindi ina-accept ng Supreme Court yan. Baliw din naman yan eh. No. Ano pa? Yung mga sakit na, alam nyo, sa mga sexual. Sakit yan lahat kung tutusin eh. Yung mga oral sex, sakit yan. Wala, mahilig ka kumain ng pepe, katulad ni Clint. Anilingus. Ano yan? Mga sakit yan na categorize. Yung mga oral, kasi kulang ka daw dati sa padede, kaya mahilig ka sa oral eh. Tingnan nyo, pero hindi ko consider ng mga baliw yung mga yun. Nagigets ba muna? Hindi lahat ng baliw, ilalagay natin dito. Ibig sabihin, magiging legal parlance to. Ano yung mga sinabi ng Supreme Court para sabihin natin mga baliw? Ano yung mga decision ng Supreme Court na kinategorize na baliw? Naiintindihan ba muna? Hindi porket sabi ko sa inyo, lalagyan nyo ng barrier yung human behavior nyo. Kasi marami kayong aralin doon ng mga baliw. Ayan, katulad ng mga nagsasuffer na ng post-traumatic stress disorder, ADHD. Hindi naman nilagay lahat ng Supreme Court dito yung mga yan eh. Hindi, baliw sila in sense but not here. Unang-una, tingnan nyo, magtataka kayo rito. Ito, paborito namin to eh. Diba boys, sakit natin to eh. So, pag nasa CR, kami, epileptic. So, wala na kasi estudyante ko mahilig magsalsal, sigalaw pa eh. May sakit na epilepsy. Sakit mo rin ba yung Rayos? Rayos, may sakit ka ba epilepsy? Ha? Pag nasa CR, wala ka sakit dyan? Ha? Minsan na sinusumpo ka dyan. Epileptic. Hindi, iba yun. Ako nagigets nila. Yung epilepsy nyo, it is the sudden convulsion of the muscle eh. Hindi siya controllable kasi nahihit yung utak. Ang sabi ng Supreme Court dito, it is insanity. Kasi there was a jurisprudence, yung tao, biglang umatak yung kanyang seizure. We call it seizure, of course. Yung epileptic reaction niya. Hindi niya naman napatay yung tao, but syempre, during the course ng kanyang epilepsy, may na-injured siya mga tao. Yun yung mahirap pigilan. Naalala ko tuloy ng bata ko. Grade 1, grade 2 ako nun. May classmate ako. Nakapila kami flag ceremony. Maaga pasok namin nun eh. Alas 5 na umaga. Putang ina, biglang nanginig. Balik ko ba doon? Inosente pa ako nun eh. Ginawa ko, niyakap ko. Putang ina, di talaga tumitigil. Talaga tumumba kami dalawa. Tapos, inano na ako ng teacher, huwag mawakan. Yung pala epileptic, putang ina. Putang ina to. Akala ko kung nagyayari lang. Balik ko ba? Tingnan mo, ma-injured kayong dalawa. Tingnan mo, katulad nun, tumumba ako. Ngayon, paano kung may malalang injury? Di, kasuhan ko siya. Ano sabi ng Supreme Court? Exempted. Wala sa matinong pag-iisip. Deprive yung kanyang intelligence during that time. Nagigets niyo yung idea? Tingnan niyo, cute, diba? Ano naging insane to? Isa pa. Katulad nito, kakaiba itong sakit na to. Ito yung makikita nyo pag tinaype nyo sa porn site. My stepbro is somnambulist. Yung naglalakad na labas yung tite, tapos pinapasubo yung tite. Di ba, Kim? Yung kunito mo sa akin kagabi. Pinanood mo? Ay, si Moreta ba yan? Somnambulist. Simple lang yan. Sleepwalking. Tangina, ito yung pinakamalalang jurisprudence sa Supreme Court nyo. Bisita siya. He was suffering from a somnambulism. Alam niyo anong ginawa niya? Bisita, nakitulog doon sa bahay. Putang ina. Pinagtataga niya lahat ng member ng family sa panaginip niya. At nangyari sa totoong buhay, patay lahat ng member. Anong ginawa sa Supreme Court? Exempted. See? Alam ko na na-televise yun sa ipaglaban mo eh. Somnambulist siya. Insane yan. Kakaiba yung Supreme Court kung titignan nyo. Ito pang isa. Kilala nyo itong sakit na to. Common to sa Pilipinas. Naging pandemya to dito. Pero tawagin natin kasi ang nabasa ko sa jurisprudence ito. Malignant malaria. Kalamok yan. Uso yan. Ngayon, pag meron kang malignant malaria, it's the same way, para mas ma-explain sa inyo, di ba nagkukumbulsyon pag nilalagnat ka. Ako, naka-experience na kayo na lagnat na para kang mabaliw-baliw.
Yung kung ano, ako, kasi pag ako nilalagnat, parang lahat lumalambot, parang hinahabol ako ng mga bolang bilog. Yung pag nag-aapoy ka sa lagnat, ako na-experience yung mga ganyan. Nababaliw pag may malignant malaria. At sabi ng Supreme Court dito, nagka-cloud yung utak nila. Parang pag nag-convulsion, nagmamaoy, nagwawala. Ay, na-exempt pa rin. Tingnan nyo pala ito tatlo na to, ang cute. Parang hindi sila baliw kung titingnan nyo. Pero insane sila under the law. Another one, everyone. Ito pa. Ito, medyo okay ito. Kasi yung may sakit na ganito. Dementia precox. Or tinatawag niyong ito. The right pronunciation daw, according dito mga psych, schizo. Do not pronounce it schizo. Schizo. Parang may T. Schizophrenia. Ito mga tao talaga na to, ayan. Nasa human behavior na to, talagang baliw to. Mga schizophrenic. Pag sinabi yung schizophrenic yung tao, talagang hindi nila kayang i-distinguish yung reality from fantasy. Parang dementia. You're creating another world sa imagination mo. Wala na talaga pagka ganyan. May sariling mundo. Mayayaman yan eh. Create ka ng bagong earth mo eh. The best example we have here is the movie ni Gerald Anderson tsaka ni Pia Wurzbach. Forget the title of the movie. Ano yung title niya? Okay. Meron yung movie, yung nag-create ng resort si Gerald Anderson. Schizophrenic siya doon eh. Tama, maparan niyo. Kalimutan ko yung title. Basta may twist yun. Maganda yung simula. Akala mo totoo yung nangyari lahat. Punta yung twist na doon sa dulo. Baliw pala si Gerald. Nag-create lang siya ng mundo niya. O yun, schizophrenic. Kaya talaga, baliw. Clear tayo. Ngayon, ang ano ng Supreme Court nyo regarding sa insanity, at ito pa lang ang mga makikita nyo. Pero mga iba pa. Ito, katulad nito, yung split. Ito yung ano, yung may mga personality na marami. Oo, may personality. Maganda yung sa Netflix. Split. 27 yung personality niya doon. Dito sa Pilipinas, ang split nyo yung Rodora X. Yung mayroong bata, matanda, may masama. Marami ba siya personality? No. Yan lang ang mga makikita nyong lista sa Supreme Court natin. Wala pang iba. Hindi pa kinonsider na insanity yung ibang bagay nyo. Oh. Nagigets mo muna. May listahan lang. Hindi pwedeng lahat sabihin nyo insanity. Kasi ganito lang yan eh. If you can still distinguish reality from fantasy, you are not completely deprived of your intelligence. Therefore, you're not insane. Nakuha mo na? O katulad ni Clint, pedophilia si Clint. May sakit siya pedophilia. O pedophile siya. O na-distinguish mo pa ba yung reality, Clint? O hindi. Na-distinguish mo yan. Alam mo kung bata ka, matanda eh. Hindi insane yun. Hindi except na Supreme Court yun. Nakuha mo na? However, itong isa, kakaiba to. Markahan nyo to ha. Kasi mababasa nyo at still on debate to. Yung sakit na kleptomania. Sa ibang bansa, syempre ibang Pilipinas, sa ibang bansa, kinukonsider tong insanity. But dito sa Pilipinas, considered only as a mitigating circumstance. Hindi daw to completely deprived of intelligence. Ano lang, yung kanyang will lang ang nababawasan. Kaya ito ay ganito lang. Ayan. Wala yan, Tourette. Ano yan eh, malinaw ang pag-iisip niya. Wala yan sa Supreme Court. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina eh, nalagyan natin ng barrier yung totoong insanity sa medicine from legal parlance sa Supreme Court. Ito palang mababasa niyo. Kahit kalit-kalit niyo yung ano niyo, Supreme Court rulings. Clear mo na tayo. Ngayon, i-apply natin. Kasi sa board exam nyo, putangin na. Madali lang yan eh. Memorize mo, hindi okay. Wala namang problema eh. Ang magiging problema nyo, everyone, yung application. Kasi pag imbecile, exempted na eh. Wala naman tayong problema. Ang problema natin, itong isa. Kasi ang insane, meron siyang lucid interval. Ako ba mo na? So, ibig sabihin, kung if he committed the crime, or if the person committed the crime during his insanity, anong i-rule nyo?
exempted. What if he committed a crime during his lucid interval? Not exempted. Kasi malinaw, alam niya yung ginagawa niya. Nakuha mo na. Madali ito kung titingnan nyo. Ang problema nyo rito, ito masakit. What if a person committed a crime during his lucid interval? Exempted or not exempted? Okay, not exempted. Now, what if during the trial, that said person that sinabi nyong hindi exempted became insane again during the trial? What will happen to the trial? Yun yung pinaka-questionable rito. Sabi nyo kasi, not exempted eh. O, hindi ita-trial nyo, right? Kakasuhan nyo. Pupunta ng arraignment, pre-trial, trial, hanggang magkaroon ng promulgation of judgment. Anong gagawin nyo ngayon dito sa Baliw? What if we became insane during the trial now? No, yan yung problema nyo. At putang ina, ito itatanong sa inyo. Bus kay Rito. Putang ina. Grabe naman yung tatanong mo. Doon ka pa nagtanong sa lalim-lalim. Okay na sana eh. Madali lang yung scene, tsaka yung bisil eh. Ngayon, everyone, makinig ko na maigi. There was a jurisprudence. Ang ganda nito. He committed a crime during his lucid interval. In-slash niya kasi yung ganito eh. Tinaga niya. Lumabas lahat ng laman loob ng tao. Pagtagaan niya dito, back, labas lahat. Labas yung atay, labas yung bituka, lawlaw ba. Tapos nandun sila sa farm. Yung ginawa ng baboy, kasi doon nangyari sa farm eh, kinain yung laman loob kaagad pag ano. Yung tao na nag-commit ng crime, siya nagulat sa sarili niya. Naging ano, catatonic. They call it catatonic. Ano yung word na catatonic? Pascual. No, mararamdaman nyo yun. Ito lagi yung sinasabi, pagkatapos ng board exam, catatonic lahat eh. Kaya sa board exam, catatonic na, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila kinabukasan eh. Tutulala, hindi na alam, wala na sa wisyo. Pascual, ano yung catatonic mo? Letter C yun. Catatonic. Banat, Pascual. Sige, Banat. Oo, katatonia. Oh, non-reactive na. Yung baga, tulala, wala na. Hindi mo na makausap maayos. Wala na, baliw na. He committed a crime, matino siya. Liable or not liable? Liable. Ibig sabihin, hindi exempted. Ngayon, anong gagawin nyo? Pa-file nyo ng kaso. Now, during the trial, putang ina, naging baliw ulit. Anong gagawin nyo sa trial? Ang ina, pwede mo ba kausapin nyo sa arraignment? Paano mo kausapin nyo? Catatonic nyo eh. Ganun na sa'yo, binabasa mo. People of the Philippines versus Soriano. Criminal case number 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, in violation of the revised penal code under Article 248 for the crime of murder. Tapos ganun na sa'yo. Putang ina. Mababiolate mo yung karapatan ng bawat akusado to be informed of the nature and cause of accusation against them. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ibig sabihin, ano gagawin sa trial? Suspended muna. Or postpone. At ito ang magic word. Huwag niyo kakalimutan. The trial shall be suspended or postponed until, huwag niyo kakalimutan itong word na to, ha? He regain or she or he regain his or her insanity. Sanity, I'm sorry. Slip of the tongue. Sanity, ibig sabihin tumino ka. Sir, may ibang word ah. Yes, that's the other word everyone. Sandali lang, ingat mo na, dadagdagan ko kayo. Ibig sabihin sa Tagalog to, suspend mo na ang hearing or yung trial natin hanggang makabalik siya sa katinuan niya. Ngayon, ibig sabihin, gagamitin ko yung mga word na everyone. Minsan, I've read books, hindi sanity yung gamit. Sound. Pag sinabi nyo sound yung tao, matino. Pwede rin yung word na on sound. Matino rin yan. Sanity. Or, pwede rin to, sane. Matino. Ayan. Sane, sanity, sound, on sound. Ayan. Matitino yung mga yan.
Ba, yung tinatanong sa inyo pagka tolero kayo. Oh, sound ka pa ba? Sound, di ba sabihin matino ka ba? Parang yung mga girls, di ba yung pinopost yung madalas may safe and sound. Ibig sabihin, ligtas at matino. Ayun, matino ka ba? Yung tanong, sound, lagi na sinasabi yan eh. Ngayon, yung baliw nyo, pwede natin palitan yung mga term. Tawagin natin itong insane nyo na pwedeng unsound. Pwede rin everyone, off sound. Yan. So, pwedeng gamitin mga word yan. Ingat ha, mamaya hindi nyo makita yung word na insane, hindi ayaw mo na sumagot din. Ayun yung other words. Clear mo na tayo. Okay na muna? Okay na yung babies, clear ba muna? Madali lang yung imbecile at insane. Wala tayong problema dyan. Magiging problema lang yung tanungan sa board exam, yung paano ko nag-commit ng crime during his student interval. We all know that you should answer liable or not exempted. However, how will you proceed with the case? The trial shall be suspended until that person regain his sanity. Kabalik sa katinuan. Okay na tayo, everyone? Sound na ba kayo? Aga, binanatan ng kabaliwan. Yan na tayo. We will proceed now, everyone, with paragraph 2 and 3. And if you will take a look with your codals, lalo na yung mga luma dyan, wala na po yan. Huwag nyo na gamitin yan. Repealed na yung paragraph 2 and 3. It was already repealed by Republic Act number 9344 as amended by RA 10630. Pacheck ako ng numbers, baka magkamali ako. Pero I think that's a right number. Yan yung nag-amend dyan. Tama ba? Check nyo yung codal nyo. 10630? Okay, ayan, clear. Ngayon, ang mga bata natin, everyone, iba na eh. Kailangan kasi ng diversification sa kanila kasi they are diverse class ng mga tao eh. Kailangan alagaan pati kasi sila, sabi nga ni Rizal eh. Diba, Clint? Ano sabi ni Rizal ulit? Kabataan, pag-asa ng bayan, huwag natin gawing kriminal. Ang hirap eh. Diba, Clint? Bawal din na, Diba, grabe pagprotekta dyan. Pag kinantot mo yung 16 below, puta, statutory rape na nga yun. Iba ang pag-aalaga ng batas natin sa bata. Iba ang konsepto. Ngayon, ito mahirap eh. Kasi sa board exam nyo, yung isang examiner nakita ko, magkalkal ng tanong, putang ina, kopong-kopong din. Doon sa krim. Hirap din. Nagtatap na to pag sa krim. Ito yung pwede nyong itap pag nag-aaral kayo ng juvenile delinquency. Baka kasi juvenile delinquency nyo eh. Ito rin yung ginagamit na reference. Wala na kayo ibang gagamitin reference nun. Now, I need to trace back muna kung paano nangyari yung batas ng minor dito sa Pilipinas. Everyone, if you will go back with the old codals, katulad nito nila Bautista naka-old codal kayo, no? You will see there in paragraph 3 that it was stated that minors shall be proceeded in accordance with Article 80. Nakita mo yung Article 80? Uunahin ko muna ha. Kailangan ko muna i-backtrack para mas maintindihan nyo yung nangyari sa mga bata. Accordingly, in Article 80 of your revised penal code, ang mga minors before, may sila, yung edad, hindi pa dati katulad niya ng 15 below, exempted. 15 and below, I'm sorry, gamitin ko na kasi may amendment din. 15 and below. Then 15 to 18, conditionally exempted. Depende ka pa rin. Yung dati, 9 years old lang. Tapos 9 to 12. Tapos yung iba, liable na talaga. Basta yung iba, kukulong na. Kaya nga may boys town, girls town na kayo nun eh. Like the story of Baby Ama, bata, kulong. Wala pang diversification sa kanila. Ngayon, yung Article 18 nyo kasi, it uses only the word na ganito. Suspension ng sentence. Tignan nyo yung Article 18 nyo, makikita nyo. Pag bagong codal, syempre, wala yan dyan. Tanggalin na. Amended na eh. Sige, Bautista, ikaw, pakilakas. Suspension of sentence of minor delinquents. Whenever minor or either 16 years of age at the date of the commission of a grave or less felony is accused thereof after hearing the evidence in the proper proceedings
instead of pronouncing judgment and conviction, shall suspend all further proceedings and shall commit such minor to the custody or care of. Ayan ang problema nyo. Ilalagay sa mga dating tawag natin, existing pa naman yan, yung mga bahay pag-asa. Girls Town, Boys Town, katulad natin dito sa Rizal, we have our very own Boys Town na kauna-unahan sa buong Pilipinas. Yun nandun sa ni ERAP. Sampaloc Tanay, pag pumunta kayo. May Boys Town doon. Yung una, nyo na. Dito, kauna-unahan tayo yan. Then the rest, nandun na sa NCR, yung Madrigal. Ulitat one. Dami rito. Hindi nyo na nakikita yung mga Boys Town, Girls Town dito. Siyempre, hindi naman kayo involved pa sa mga juvenile eh. Pero may napunta kami dyan, no? Ang dami. Daming bahay pag-asa rito. Hindi nyo lang alam. Pero marami. Hindi lang nakikita. Anyways, going back everyone. Ang effect natin ng Article 80, makinig kayo maigi, ha? Ganito ang ginagawa. Pag makasuhan ka bilang minor, makonvict ka ng court, ikaw, depende kung i-apply mo sa korte. Ibig sabihin, there is a need for application. Kung gusto mo suspend yung sentensya mo, i-apply mo pa. Unlike ngayon, hindi na. There is no need for application ngayon. I-guess mo muna. Then, etong Article 80 nyo, may una pa nag-repeal dyan. Yung tinatawag yung ganito. Or tinatawag natin the Child and Youth Welfare Code. Kasi ito na. Tayo ang kauna-unahan sa Pilipinas na nagkaroon ng batas regarding sa mga bata dito sa Southeast Asia. Kaya ang tinatawag yan na Magna Carta Law. Pag nakarinig kayo Magna Carta, first law, na nagpo-protekto sa mga bata. Of course, name as Child and Youth Welfare Code. Ito, malawak tong batas na to. It's not only about yung mga offenders natin na minor, but buong kabataan. Baga, yung welfare ng mga bata? Nadagdag sa civil natin yan sa civil code. Ngayon, what will be important here, inayos na. Kasi nung Article 80, ang tawag mga minor offenders. Diba? Yun yung nabasa mo kanina, paring Bautista? They called it minor offenders, child offenders. Ngayon, dito sa PD 603, binago. They have termed the word, everyone, as youthful offenders. Wala pa yung tinatawag yung CICL, ingat kayo. At noong 2022 board exam, ito ang nakita kong tinanong. Ano yung tawag sa mga bata nagko-commit ng crime under PD 603? Yari kayo pag sinagot nyo CICL. May tinatawag kayong youthful offenders pa under PD 603 nyo. Ingat kayo sa mga ganyan. Naku, delikado yung mga tanong na ito. Ba't nagtatanong ng luma? Dapat sa... Minsan, gagawin yung mga nyo. Hugot na lang ng hugot ng tanong. Hindi naman na applicable sa inyo. Kasi panahon nila to eh. Yung tinatanong. Kagandahan sa PD 603 nyo, mag-uusap tayo ng mga youthful offenders now. Ang mga bata, hindi na kailangan mag-apply para sa suspension of sentence. Automatic na. Under PD 603. Automatically, there is no need for an application. Automatic, suspended kagad yung sentence. Rekta kagad ng bahay pag-asa. Yan, mga juvie. Mga juvies. Mga delinkwente. Siyempre, it comes to place now na ang mga bata pala, hindi natin pwedeng isabay, kasabay ng mga kriminal sa hustisya natin. And eto na, nagsisimula na yung term natin na ang mga bata talaga dapat protektahan. Pumapasok na yung word nyo na best interest of the child. Ingat kayo sa word na to. Way back 2021, ito ang naitanong. Ano ang meaning ng best interest of the child? Alam nyo kung saan kayo huhugot nito? Ito ang problema nyo. Sa tingin nyo, anong batas ang hugutan nyo pag may nakita kayong best interest of the child? Bautista? Tingin mo, saan ka huhugot na batas pag ang meaning best interest of the child? Kung nagbabasa kayo, saan nyo may encounter yan?
sa 9344. Tama kayo, pwede nyo i-google ngayon. Sige, Pascual. Bala. Everyone, mag-google kayo. Online class, sige, paste nyo dyan sa message natin. Diyan na kayo? Makikita nyo, nandun sa definition sa section ano? Sa section 2. May tabo mo na? Sige, pakibasa. Sige, basa. Nanat, Pascual. Lakas mo, hindi. First, the totality of the circumstances and conditions are congenial to the Congenial. Okay lang, sige lang. to the survival, protection and feelings of security of the child, and most encouraging the child's physical, psychological, and emotional development. It also means there is the detrimental available alternative for safeguarding the growth and development of the child. Okay. Totoo, yan naman talaga meaning yan under 9344 eh. 9344 yan, right? That's your reference. May isang ritong classmate nyo, PD603 ang sinisigaw. May makikita ba kay best interest of the child sa PD603? Limbo? Saan yan? Alam nyo, ito problema nyo. Yung examiner nyo, ang cute nun. Hindi niya kinuha yung meaning ng best interest of the child sa 9344. Limbo, meron ka ba nabasa sa 603? Maaari bang i-share mo sa amin dito? Baka hindi ko pa nakita yun dyan. Anyways, dali lang. Alam nyo, ito yung delikado kasi the best interest of the child, hindi yan unang encounter sa 9344. That's a wrong ideology. Katulad ng sinabi nito ni Garcia, kung saan niya nalaman to. Pero totoo, on year 1992, but to be exact, on June 17, 1992, it defined what really was best interest of the child. At ang una nag-define everyone, ito. Yung RA 7610 niya. Daya, no? Kahit ako kung sasagot ako sa board exam, ang best interest of the child, kukunin ko sa 9344 kasi yun naman yung napapanahon talaga sa atin eh. Ang daya, kinuha doon sa 7610. Sige, punta kayo 7610. Pwede nyo naman yung control F eh. Uy, define yan dyan. That best interest of the child is the paramount consideration. Puntain nyo, naka-fill in the blank sa board exam eh. Ayan, tama yan. Justin. Ayan yung pinost nila. Nag-google nyo muna? Nakita ba muna? Alam nyo, yan yung naka-fill in the blank sa board exam. Makuha ba muna? That best interest of the child is this word, everyone. Pinakamataas na consideration. Kunin nyo itong word na to, ha? Punta, nilakihan ko na, ha? Punta, yun yung tinanong. Alam nyo, daya sa board exam, ito yung naka-fill in the blanks. Yung paramount consideration, yun na yan. Paano ba pag sinabi yung paramount consideration? Pag sinabing paramount consideration, huwag nyo kakalimutan, kadikit, ang magko-consider ay lahat ng mga government agencies, kahit hindi pa agencies, kahit NGOs lang yan. But commonly, syempre kasi, may mapapalitan na konsepto kasi papasok yung word yung JJS. Familiar with the word JJS? And once you talk about JJS or Juvenile Justice System, kailangan government agencies yan. The same with CJS. CJS nyo kasi government agencies yan eh. Ang community lang naman ang informal settler dyan eh. Sandali lang. Alam ko, ano ba naman yung ba't ganyan? Para maintindihan nyo muna. Sandali lang. Makinig mo na maigi. Ang daya nung board exam nyo, kung tutusin, bakit 7610 yung kunin mo? Nandun yan sa Declaration of State Principle ng 7610 din. Makita nyo doon. Kasi ito yung nagprotekta sa mga bata ba? 7610. Against abuses, exploitation, discrimination. Kalagi naman yan dyan eh. Ngayon, dapat lahat ng ahensya concern ang mga bata, ibig sabihin. Pinakamataas sa konsiderasyon na lahat ng ahensya, kahit pulis ka pa, kahit taga-barangay ka, LGU ka, lahat
concern. Hanggang pumunta ka ng korte, lahat ng government agencies, konsiderasyon nila ang mga bata. Ngayon, nagbago lang yung definition doon sa 9344. O, katulad niyan, pasok muna tayo rito. O kasi ng RA 9344 nyo, it created its own system. Kasi ang mga bata daw, kasi nga, paramount consideration na eh, hindi natin pwedeng isabay doon sa actual na ganito nyo. Yung proseso, sistema ng CGS, yung machinery ng government na tinanong sa inyo nitong February 2026. Parang number 2 yata tanong sa inyo, no? Number 1. Ha? Nung Feb? Boy, it's the machinery of the government. Di lumabas. Number 1, sir. CGS sagot doon. Number 1 na tanong yun eh. Oh, sabihin din lumabas. Balik tayo. Hindi. Baka magtaka itong mga kasama. Sabi, hawak yata ni Sir Exam. Hindi. May diskarte kami. Alam ng mga veterano. Basta malalaman nyo na yun. Susunod na. Wag mo na. Balik na ako. Tinanong yung machinery of the government regarding sa proseso ng kriminal. Ngayon, ang proseso ng mga bata, iba yung sa mga bata nyo. Kailangan magsarili daw sila. Tinawag yun na ganito. Iba ang kailangan ng mga bata. So, dapat meron tinatawag na art of diversion. Sandali lang. Look at the word muna para maintindihan. Ano ba yung word na diversion nyo? Sige lang, namnam lang. Gaya-intindihan tayo rito. Ang daming points nito sa board exam nyo. Sayang. Kalkalin natin lahat. Ano ba yung diversion, paring Pascual? Turning from its course. Kung nagda-drive kayo, may diversion road kayo may encounter, iba yung dadaanan mo. Kung katulad nung pumunta kayo sa Lucena, diba nagkaligaw-ligaw kayo? Hindi nyo na alam, ang daming diversion dun. Bahala ko sa kadadaan. At yung mga bata, may sariling daanan. Hindi yan dadaan sa normal na CGS. May sarili silang daanan. Parang pag nag-aaral kayo ng fingerprint nyo, diba may diverging ridge? Umihiwalay. May sarili silang ridge, nagbago. Ngayon yung tinatawag yung diversion. Nag-create siya ng sarili niya. Pero nang ganito, yung tinatawag yung JJS. Pero, ingat kayo. Kasi sa board exam nyo, tinanong kung anong sistema ng hustisya ang ginagamit sa mga bata. O paano pag tinanong kayo niyan? Anong justice ang ginagamit para sa mga bata? Soriano. Ayun, buti alam pa rin Soriano. O, hindi juvenile justice system isasagot nyo. Ingat kayo. Ano tawag mo muna? Sadali lang, baka nabingi ako eh. Sabi na, nabingi ako eh. Restorative justice. O, ingat kayo. Putang ina, ito rin yung nakapili na blank. Kahit ako, sasagot ko dun sa choices, juvenile justice system eh. Putang ina, restorative justice palang hinayupak na to. Dito nagsimula yung mga konsepto nyo na totoo. Republic Act number 9344 is a restorative justice. Pag sinabi nyo, from the word itself naman, restorative restoration. Kasi ang mga bata natin, i-avoid natin magkaroon sila ng criminal career. Kasi once na dinaan mo yan sa sistema ng mga criminal justice system natin, magkakaroon ng tatak yan eh. Sila yung magiging soon na malalalang criminal. Magkaroon ng baga ng criminal career. So in effect, restorative justice, i-restore natin kung ano yung nasira ng krimen, ibalik natin, with the help ng community, ng offender, lahat sila magtutulungan. Lahat-lahat, iikot sa restorative nyo. Katulad yan, JJS nyo. Maganda yung sistema niyan. Kaso nga lang, syempre, yung iba barbaric pa rin eh. Katulad doon dito, may kapitbahay akong bata eh. Tinatakot siya nung social welfare. Officer, gago tong SWD. Yung LSWO nyo. Yung tawag dyan, makita nyo sa mga damit nila. Local Social Welfare Officers. Tinatakot yung bata, gago yung bisa tulungan eh. Minsan kasi yung iba, barbaric pa rin eh. Yung mga, kinukutosan pa rin yung bata eh. Kinukulong eh. Bawal na yung kututusin kasi naka-restorative justice tayo. Tsaka again and again, ulit-ulit ko sa inyo, the highest consideration or the paramount consideration should be the child. Iba yung prosesong gagamitin natin, naka-restorative tayo na justice. JJS ang ginagamit natin. Ngayon, kinig na maigi ulit everyone, ito 9344 nyo, naka-powerful ang word na ganito. O, sobrang dami rito. Pag na-master nyo tong word na to, okay na kayo rito.
The art of diversion. Hindi natin susundin yung CGS. Katulad ng unang pilar, dito parang diverted na. Daming ida-divert. Yung police, hindi nyo pwedeng tawagin na ganyan. Iba rin itatawag nyo ngayon sa mga bata. Ang daming magda-divert. Yung court, hindi nyo tatawaging RTC. Nagiging juvenile court. Lahat magpapalit. Lahat ng proseso mag-iiba. Turning point. Lahat mag-iiba ang gagamitin nyo. Nakuha ba mo na? Iba lahat. Hindi nyo ipa-pattern na pare-parehas. Ngayon, doon para sa mga bata, magpapalit na yung tawag. Kasi may mga bata na tinatawag na ganito. At ito yung ipoproseso nyo. Kasi yung isang bata, hindi yan pinoproseso. Bibigyan lang ng programa yan para mapaganda yung buhay nila kasi may best interest of the child. Yung tinatawag yung CAR. Dalawang klase ng bata dyan sa 9344 nyo. May child at risk, may child in conflict with the law. Yung bata ba paikutin natin sa JJS ay itong CI, CN. Ganyan, diverted ka agad din. Clear mo na? Intindihin, may beauty rito. Dapat malaman nyo itong proseso na to. Hanggang ngayon, pinagtatalunan. Si paring Robin Padilla nyo nga, gustong i-repeal yung 9344. Maganda yung 9344. Ang hindi maganda, yung implementation ng executive branch. Yung ano natin, sistema natin ng may tama. Hindi yung batas lahat ng batas nyo may beauty, may wisdom yan Hindi na na-implement maayos. Magulo Alam nyo naman, Pelifins nga Gulo-gulo rito balik muna tayo, everyone. Aralin natin maigi. Malay nyo, maging secretary ng DSW discipline. Mahilig siya sa bata Pupunta doon siklid. Malay natin. Maging mga hindi nyo alam maganda rin trabaho ng CRIM, tinatanggap kayo dyan. Social worker ang CRIM kung tutusin. Hindi nyo lang alam. Kasi ang alam nyo lang, pulis-pulis po, nakaumay na Wala kasi nag-iisip ng ibang pamamaraan pa Walang nag-i-innovate. Puro pulis-pulis. Hindi, ang dami yung trabaho, ang daming may tutulong nyo sa lugar natin kung tutusin sa Pilipinas. Ano lang tayo Kasi inuuna nyo yabang Siyempre gusto nyo uniforme, baril. Wala na tayong pupunta. Hindi naman pwede lahat, bar ang mangyari. Yung tatay nga natin na CRIM, hindi nagpunta sa pagpupulis Probation nga ako ng pinuntahan Yung dating sundalo rin. Ako, naisip yung ganyan. Nabalik tayo. Kanya-kanyang kagalingan yan kung saan kayo pupunta. Ngayon, everyone, ito na yung bata natin ang maguguluhan tayo. Kasi according sa 9344, may mga tinatawag tayo na bata na age, kung sino lang yung pwedeng maging liable, tsaka kung sino yung pwedeng hindi maging liable or tinatawag natin na totally exempted din or irresponsible. Ayun yung mga word Puntahan natin yung 9344 nyo para hindi kayo malito. Pupunta ko muna kasi ito na yung main course natin. Alam nyo, basahin nyo to. Ito lang ang reference na matikas nyo. Pag pumunta kayo ng juvenile delinquency nyo sa CRIM. Kaya kung titignan nyo rito everyone, may definition syempre yung bata natin dito, tsaka yung mga best interest of the child, pero hindi yan yung kukunin ko muna kasi itong word na to. Yung CICL nyo. Nakita ba mo na? Ito yung mga bata na kakasuhan natin. Ibig sabihin, they committed an offense under the Philippine law. Ngayon, pag yan ang mga yan nag-commit ng crime, kasi babaguhin din natin yung crime Hindi nyo pwede tawagin crime. In fact, you should call that one status offense. Ingat kayo kasi iba rin yung definition ng status offense sa mga libro. May status offense sa libro. Katulad ng status offense na mga kilala nyo, ayan, pag yung bata mahilig magmura, profanity. Ano pa, yung mga bata, absinero, truancy. Yung mga bata, mahilig manira ng mga gamit, vandalism, yung mga ganyan nyo. Yun yung sa libro ng juvenile delinquency na tinatawag na status offense. Kapag kinumit matanda, nagiging crime. Ngayon, iba yung status offense sa 9344 nyo. Iba yung definition niya rin dyan, makikita niyo dyan. Yung mga status offense, pwede yung nakumit ng mga bata na like ordinances, pwede yung sa sniffing na mga volatile substances like mga rugby,
Ang mga initit nila, pwede yung sa may gambling nyo. Marami dyan, makikita yung mga listahan mamaya. Dali lang. Ngayon, itong child in conflict with the law natin, iba kasi yung gagamitin natin everyone. Everyone, tingin mo na rito ha, ito na. Mapunta na tayo sa sistema nila. May makikita kayo dyan na age. Ayan. Ito mo yung section 6. Tandaan nyo mo ito section 6. Everyone, tingin mo na section 6. Sige, paring Kim. Para may ibang boses naman. Section 6. Minimum age of criminal responsibility. A child of 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Ito, exempted na. Ito yung mahirap eh. Anong edad? Paano pag exactly 15? Exempted na ba? Kasi kung tutusin, dapat ano ba? 15 below? 15 and below. Ano ba sabi ng batas? Ang gulo. Kung ito gagamitin nyo dito sa may section 6 ng 9344, magkakalituan talaga tayo pare-parehas. Pero kung pupunta nyo yung isang batas at nagbabasa ka talaga maigi, hindi ka nanguhula. Itong RA 10630 nyo, may paglilinaw dito na ginawa. Kailangan ko ayusin mo ng edad kasi magtatalo-talo tayo sa age natin. Kasi ano ba rin to? Ayaw RA 10630, diba? 10630 po ba? Pa-check nga ako. Ayan. Tingnan nyo muna ito, everyone. Inamend niya yung section 6 eh. Noong 9344 nyo. Ayan. Kulang tayo sa basa pagka ganun ang ginawa nyo. Ayan. Tingnan nyo ngayon dito. May nilagay. A child is deemed 15 years of age on the day ng kanyang birthday. Ibig sabihin, kasama yung exactly 15. Ingat kayo, hindi 15 under. Nilinaw ni 10640 nyo. Doon sa birthday niya, exactly 15, isasama natin, that will be what we call now as absolute irresponsibility. Totally exempted. Absolute exemption. Pag ang bata nag-commit ng crime, 15 and below. Ayun na yung word nyo, mas maganda. 15 and below. Kasi, dinefine na maayos dito, ito pinagtatalunan nila. Anong age ba talaga? Kita ko nga rin sa Congress to eh. Kasi sabi nung isa, parang taga-DSWD yun, sekretary yata, ang sabi niya ang exempted lang daw, 15 below. 15 below. Kasi yun daw sinabi ng batas. Ang pikot-butang yan. Taga-DSWD pa naman, di nagbabasa. Pinagalitan ni Kiko Pangilinan, kasi si Kiko Pangilinan yung ano yan eh. Yung main author, yung asawa niya, ni Sharon, yung isa eh, yun yung author eh. Pangilinan Law kasi tawag namin dito eh. Yung isa, di ba may isa pa senador yung Kiko pa rin ba yun? Si Kiko? Wala rin ganun sa politics. So anyways, may nangyaring ganon. Pinagalitan. Tinanong yung taga-DSWD, madam, ano ba talagang age ang absolute irresponsibility? Pinipilit niya, 15 under po, sabi ng batas. Sabi niya, ay, di ka nagbabasa. Alam mo ba na 15 exactly ay kasama? Ayun. Napaglinaw natin ngayon sa 10630. Ayusin ko muna yung edad, everyone. So kung 15 and below tayo, nalagyan ko na dito ha, 15 exactly, tsaka 15 below. Nagigets ko muna. Totally exempted to. Hindi nyo kakasuhan, hindi tayo dadaan sa JJS. Tapos na kaagad yan, wala nang usapan. Yung bata na yan, tatawagin yung ganito na. Hindi CICL yan. Karyan ka. Child at risk. Ayan, at least alam nyo na yung tawag. Hindi pala pwede tawagin CICL yung 15 and below. Kasi yung iba tinatawag pa rin CICL eh. Sablay ka dyan pag gagaya tawag mo. Car tawag niya dyan. Child at risk. Clear mo na. Everyone. Ay, nagkakaintindihan ba muna? Balik na ako rito. So, mas maganda gamitin natin itong section 3 na ng 10630. Huwag mo yung section 6. Ayan, okay. Lumilinaw. Ngayon, may mga bata naman na 15 to 18 na nakadepende kung magiging exempted o hindi. Tinatawag natin na conditional exemption.
Kasi yung condition niya, ingat kayo rito, look at this word everyone. Nakapassive ang English ng batas natin. Nakita ba mo na to? Unless he or she acted with discernment. Unless she or he acted with discernment. Ano ba i-grammar yun intindihin? Unless. Ibig sabihin, parang ganito, may 15 to 18 years old na nag-commit ng crime unless he acted with discernment. Doon na siya magiging liable baga. Ganun yung pagkaintindi niyo. Ngayon, ayusin ko, syempre, alam ko, hirap na hirap yung mga crime sa ganyan. Malalagyan natin to, 2 bata. Kasi yung isa, pwedeng without discernment. Yung isa, pwedeng unless he acted with discernment. Nagigets mo na? Lagyan ko to ng with discernment. Ito naman, without discernment. Ano ba? Kiko? Hindi, Pimentel. Iba naman yun. Diba? Bahala nga kay putang ina mga politiko. Pasabugin na lang natin. Pakialam dyan. Basta, sawa ni Sharon yun, senador. Hindi ko alam din eh, sorry. Google nyo talaga. Basta tawag kayo, Pangilinan Law. Ikaw din, Pangilinan Law, yun 9344. Everyone, tingin mo na. Yung isa, without discernment. Ano yung tatawag nyo sa bata na to? Pwede yung ba kasuhan yan? Pwede ba dumaan sa JJS yan? O, pag hindi dumaan sa JJS, anong tawag nyo? Ito muna ulit. Car lang muna ulit. Child at risk lang. O, sino ang CICL nyo na totoo? Ito, with discernment. Ayan, tumatalino na. Putang ina, may ganyan-ganyan pa pala yan, no? Ala ko lahat CICL. Oo, may ganyan-ganyan pa pala yan. Kala mo lang na CICL lahat. But not all of them are CICL. Yung iba ay CAR or Child at Risk. So, ayan na. May ipoproseso na tayong bata. Kasi ito lang yung dadaan sa proseso natin ngayon. Ida-diversion natin siya ngayon. Or what we call das now, the art of diversion. Balik na tayo rito. Okay? Art of diversion, everyone. Kitang-kita nyo, sa simula pa lang, yung mga bata, hindi nyo na pwedeng tawagin na kakaiba, may kanya-kanyang tawag, doon pala, nagkaroon na ng art of diversion. What's the reason? Because of the best interest of the child. Dahil lang, papakain ko muna sa inyo itong best interest of the child ulit. Itong best interest of the child, everyone, may maganda kasing scenario nito at alam natin nangyari ito doon sa may 7610, it was being declared there. Kasi alam nyo, mayroong bata na ni-rape. Siyempre, pag ni-rape ka, kasama na yung 7610. Automatic yan. Depende yan 7610 section 5, doon yung mabasa yung may sexual assault ng mga bata. Alam niyo yung bata na ni-rape, I think she was only 7 years old. Grabe. Siyempre, hindi naman ma-divulge yung pangalan pag-bata. Bawal. Alam niyo, nag-testify kung paano siya na-rape. Yung titi daw na pumasok sa kanya, ganito daw kalaki. Walang titing ganyan. Siyempre naman. Kabayo na yung kabayo. Nagigets mo na idea? Ngayon, tatanungin ko kayo, kung kayo ang korte, paniniwalaan niyo ba yung statement ng bata na yun? Uy, kayo, tangin na. May nakita bang ganun? Titing kalaki talaga. Ikaw, Boreta, kung ikaw yung taga-court, maniniwala ka ba sa bata? Ikaw, Kim. Kung ikaw yung taga-court, maniniwala ka sa bata? Maniniwala ka? Bakit ka maniniwala? Best interest. Ayun, nag-gets ka agad ni Kim. Hindi porket yung bata. Kasi statements of child may be in a form of exaggeration. Kasi the child there, the court stated there, that the child was explaining the pain. Not the actual na titing malaki. But again nyo. Ayan na. Gusto ko ipakita sa inyo. Lahat ng ahensya ng gobyerno, kahit hindi ka ahensya ng gobyerno, i-consider mo na paramount consideration mo ang bata. Hindi pwedeng lumayo ka sa bata. Consider mo silang pinakamataas.
Kaya nga the word is paramount eh. Ano ba yung paramount? The highest peak among all. It's a paramount consideration. Sasalang nga lang natin yung mga bata. Diba, Clint? Diba, yun nga interest mo eh. Diba? Ano ulit, Clint? What is the paramount consideration ng lahat ng ahensya? At consideration mo rin? Best interest of the child. Di na gets. Putangin na. Balik tayo, lutag ba to si Clint? Tagal mo na mo magproseso. Sa oras na tayo nagle-lecture. Putangin na. Nagbabapir pa rin yung utak nyo. Ay, i-train nyo yung utak nyo na dapat pagkagising nyo. Ganun na kayo kaagad. Pagin na yan. Gumagano-gano pa yun. 30 minutes pa. Tagal eh. Okay na proseso. Tagal magpainit ng utak ang puta. Yan ang ugali yan. Sarayin nyo na. Pagkagising nyo, alerto ka agad. Parang di naman crib. Bading parang HRM eh. O HRM kayo, okay lang eh. Kasi nakaraan may nagluluto sa Lucena eh. Yung mga kasama ko nagluluto, ano eh. Iba yung edukasyon nila eh. Hindi ko pwede pilitin na pag-military. Siyempre pagka-cream ka, pag ginising ka, ano ka na agad? Galaw-galaw. Babadig-badig ka niya. Puta. Balik tayo rito. Ay, sermon tuloy. Everyone, yung best interest of the child, lahat ng government agencies, ito muna ipapakain ko sa inyo, dapat concern natin from the lowest, from the barangay hanggang pinakamatas, kahit anong ahensya ka pa ng gobyerno. At pag nag-usap tayo ng CGS, yun yung pinakadiskarte. CGS are government agencies. It is the machinery of the government na tinanong sa inyo. That machinery of the government are agencies of the government. Sila yung nagpapagalaw eh. Katulad na itong unang-una na to. That's the first pillar. Ang problema nyo, may diversion tayo, everything will be diverted. Hindi nyo pwedeng tawagin totally na police. May sariling police ang mga bata. We call it this one. Ngayon, ito na. Dating WCPD, we call it now WCPC. Women and Children Protection Center. If you will read the law in RA 9344, wala na yung women's desk nyo, umayos kayo, ha? Ano na yung matagal na laos yan, hindi mo lang alam. Noong na-create pa yung 9344, wala nang women's desk. Mababasa nyo lang yon sa 8551. Tapos na yun, putangin na 1998 pa yung 8551 nyo. Na-create na noong 2004, ito 2004 ba? Yung 9344, pa-check ako, nandito pa rin, Pascual. Wala na. Ano na ngayon? Pag nagpunta kayo ng mga istasyon, WCPU na yung tawag. Women Children Protection Unit. Wala nang women's desk ha. Umayos kayo. Ayan. O, tignan nyo. Nag-diversion ka agad. Ano sabi ng batas doon 9344? Pa-check na ako paring Pascal. Anong date ng 9344? Sorry. 2006 ba? 2004? 2005? Butangin na, gumit na. Anyways, 2005? Okay, 2005. 2005 pala, nagbago na. Ayun naman. Kasi yung iba tinuturo pa yung women's desk, hindi na. Doon yung sa 8551, yung sa LEA, yung mga makalumang LEA na hindi nag-update. Walang ganun. Basta, nagbago na. I'm sorry, maano ko sa numbers, minsan makalimot ako. Balik mo na ako. Importante naman yung concept eh. Ayan yun. Balik mo na ako. Ngayon, itong WCPU nyo, or WCPC, or dating WCPD na tinatawag, may encounter pa kang gano'n, or Women Children Protection Desk. Ayan, okay lang yan. WCPC na ngayon, o WCPU, wala nang women's desk ha. Tinanggal na yun ha. WCPD, WCPC na ngayon, center ng tawag. Kasi nung nag-create yung 9344 niya everyone, ang sabi doon, dapat mag-create ng ahensya ang kapulisan na isi-separate sa mga istasyon. Hindi kasi pwede yung trabaho ng pulis i-combine doon sa trabaho sa mga bata. Kasi nga diversified yung need ng mga bata. Iba yung kailangan ng mga bata. Tsaka dapat ang mag-front dyan, mas makintindi sa mga bata, yung mga kababaihan natin. Mahirap kung lalaki mag-imbestiga ng bata eh. Bubruskuhin. Kaya yung mga nagre-rear, yung mga babae. Ngayon, sandali lang. Pakita ko na sa inyo. Ang sabi ng batas na 9344, may sarili dapat station. Separated. Kaya nga WCPC, WCPU na eh. Kung nag-OJT kayo, lalo yung mga girls, kayo Castillo, nag-OJT ka ba Antipolo? Teresa, makikita mo, nakahiwalay naman talaga yung ano eh. Ayun, doon kayo nagchichismisan.
Puro chismisan doon eh. Hindi. Alam mo naman yun eh. Ando pa ba si Ma'am Flora mo? Ando si Ma'am Flora mo, nakita mo? Si Bisto, Dolendo. Mamilitar mo. Ayan, mga yan. Ayan, para makita mo. Nakaiwala yung opisina niyan. Pero sabi ng batas, dapat literal eh. Kumbaga, ito yung isang building. May building din dapat sarili yung CPU nyo. Ang problema, syempre wala yung budget. Bibigyan na lang ng kwarto doon. Pero hiwala yung mga concerns dapat. At kung nakapasok kayo doon, makikita nyo, iba talaga, child-friendly. Super diverted na talaga. Talaga may paramount consideration, may best interest of the child. Kasi yung istasyon nila, makita mo yung mga babae doon na police, hindi rin nakabarel, normal lang yung mga damit na uniform. Yung gowa lang talaga, hindi naman nakataktikal na gowa. And aside from that, pag tinignan nyo rin, yung istasyon lalo, ganda. Parang daycare center. Ang bata talaga. Yung pala makikita nyo na eh. What else? Tingnan nyo, example, yung blatter book nila. Anong kulay na blatter book? Kasi, pupunta ka doon. Pink yun. Yeah. And ideally nga eh, yung pintura ng opisina nila should be pink also. Tapos may mga stop toys, chocolates, candies. Parang daycare. Tignan nyo, yan gusto ko ipakita sa inyong beauty. Diverted lahat para sa ikagaganda ng bata. Best interest of the child. Yung pinaka-congenial sa kanya, yun yung pinaka-paramount consideration ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Nagigets mo na idea? Online class, nakakaintindi pa muna? Ngayon, ang daming diversion na pwedeng mangyari rito. Hindi lang to mga bagay na to. Even the way we call the police officers there, we do not call them sir and ma'am. But under the law, they should be called ate and kuya. See, diverted pa rin. Ate, kuya. Kasi yun yung word ng mga bata eh. Tatawagin ka talagang ate, kuya. Diba, Kuya Clib? Alala ko na naman. Diba? Sabi sa'yo eh. Iba eh, hindi ka tatawagin sir o ate, kuya yan. Sir, dahil ba iniisip niya? Binubuhay ko lang yung dopamine. Tagal pa buhay ng dopamine ni Clint eh. Balik muna tayo. Ate, kuya. Tawag, walang ma'am, sir. O, tatanungin ko kayo ngayon. Sino na pwede mag-apply sa WCPC? Pwede ba kayo boys mag-apply doon? Tingin niyo, pwede ba kayo mag-apply doon? WCPC. Boys, pwede ba kayo mag-apply? Tangina, nakita nyo na kay kuya eh. Sino yan? Tomboy? Tangina naman. Nakita nyo na kay word. Pwede kayo mag-apply dyan. May estudyante nga ako dyan, nagtatrabaho sa human trafficking eh. Ng mga bata. Ano rin, kasi may ibang trabaho rin, ng mga pang-operatiba. Kailangan kayo rin yung sasalpak doon. Hindi ka mag-apply dyan, maganda nga eh. Makikilala mo yung mga bugaw. Oh, iba na naman inisip niya. Hindi ko nagtutuloy. Kayo masama dyan. Bahala kayo dyan. Sabi, makikilala mo yung bugaw, ibig sabihin, madali mo mahuhuli. O, diba? Ayun, iba iniisip niya, bahala kayo dyan. Kasi naalala ko, tangina mo. Naalala ko, kwento sa akin ni Boreta eh. Sa Lucena kasi, maraming bugaw doon, yung mga badig. Si Boreta, tinuturo sa akin ni Boreta yun eh. Mga bugaw sa Lucena, siyempre yung mga parokyana doon, yung mga college girls na mga bata, binubugaw nila. Gago ka, Boreta, ikaw, ano pinagkukwento mo sa akin, ha? Ayan, ganyan. Eh di, makukontak mo, madali mo mahuli. Madali mo ma-rescue yung mga bata. O, diba? Kailangan yun, intelligence network ka eh. Balik tayo. Bahala na kayo kung anong isipin nyo, ha? Si Boreta nagsabi sa akin, may discount, tarantado kayo. Kayo, masama yan, ha? Para kayo si Epstein yan. Masama yan ganyan. Huwag kayong gagamit ng kabataan. Ano yan? Pag-asa lang? Bayad. Huwag yung kakantotin ng pag-asa ng bayad. Marig tayo rito. Ngayon, kung titignan nyo, okay. Puro diverted. Diverted, everything is being diverted. Even the job of the police, during investigation, interrogation nyo, bago rin yung mga diskarte, hindi pwedeng pilitin mo yung bata eh. Pabayaan mo nga lang magkwento yung katutusin. Tsaka yung handling mo. Bawal yung detention, everything. Ngayon, kung ikaw yung police na naka-encounter kagad ng bata, hindi rin arrest ang itatawag nyo, but rather this word. Or initial contact.
Kasi sa mga Q&A nyo nakita ko sa mga board exam, they just call it initial contact. Pero ito yung kabuuan niya, initial contact with the child. Hindi nyo pwede tawagin din yung word na arrest. Kaya nga the social media, the media, uses the word rescue. Kahit criminal pa yung bata, rescue. It's the word initial contact with the child. No, iba na yung word, hindi rin arrest. Kitang-kita, puro diverted na kagad. Again and again. Kaya nga tatawagin nating art of diversion. Okay na mo na? Next thing, pag yung bata, nasa poder mo na ngayon, you have already the initial contact with the child, ang daming gagawin pa ng pulis eh. Hindi pwedeng yung proseso ng kriminal, ibubuking mo, i-inquest mo. Hindi naman ganun yung gagawin mo dyan. Anong gagawin mo ngayon? Eto, unang-una. O at nabasa nyo yun doon sa 9344. Pakita ko muna sa inyo, everyone. Age determination. Tingin mo na rito, everyone. Para hindi kayo dito. Ayan. Kailangan yung tingnan to. Age determination. Parang Kim, pwede ba pakisuyo mo na? Parang mapahinga, indalamunan ko sa mo. Section 7, determination of age. The child in conflict with the law shall enjoy the presumption of minority. Ayan. May tinatawag kay presumption of minority. Kasi pag sinabi na bata po ako, ipe-presume yung bata, best interest of the child, again and again, paramount consideration. Kaso nga lang, syempre, bilang police, may hanapin kayo. Hindi mo pwedeng words lang tayo. Diba kasi, anong hanapin mo sa bata? O everyone, para malaman yung edad, unang-una. Ano bang hinahanap para malaman yung edad? Pwede yan. Birth certificate. O ito yung hanapin mo. Lalo pag nirefer ka ng bugaw doon sa babae. Tapos na birth certificate. Naku, yari ka pag gumamit ka ng bata. Tapos ka dyan. Ano ka dyan? Shoot ka sa banga. Noon, naalala ko yung gago tong isang estudyante ko yung mag-o-out na sa BGMP. 1 week na mag-o-out na. Alam niyo ano nangyari? Yung kapatid ng asawa niya, nagpipinger sa harapan niya. 15 years old. Type din siya. Nakakapanood siguro nila ng family therapy. Nangyari tuloy. Ginagalaw niya. Yung bata siguro I do not know ano nangyari. Ayun. Puta, inaresto na si IDG. Direct siya ng BGMP. Wala na akong taking. Pero inatas din yung kaso. Mahirap eh. Kaya sabi sa inyo, pag bata, tapos ka dyan. Non-bailable yan. As a layman's term. Finish ka dyan. Ito, hanapin nyo ito lagi. Hindi. Balik tayo rito. Yun yung unang hinahanap. Pag CICL, ay wala na ba inisip niya. Ngayon, tingin kayo rito, everyone. There are other documents that you may check na i-record nyo para ma-determine nyo yung age. Like, hindi lang paano kung batang hamog, young Jew talaga yung bata, hindi registered. Ano ba ang pwede nyo panganapin? Okay. Baptismal records. Ano pa? School records. Ayun yung mga pwede nyo panganapin. Tingnan nyo, nakasulat naman dito lahat yan eh. Kita nyo man ito mga to? Gusto ko naman na ipahida sa inyo. Pwede nyo hanapin yung mga yan to prove the age of that person or the CICL nyo. O, hanap kayo ng ganito, school records, hanap kayo ng baptismal records. Kung paano mapoprove, bahala kayo. Pero may isang ginagawa yung mga kapulisan dyan. At ito yung pinaka-last verification natin na tinatawag. May tinatawag natin everyone na dental records. Sa ngipin kasi malalaman talaga lahat eh. Ito nga binibigay kong tip eh. Pag bumibili ng mga aso, check nyo lang yung ngipin ng puppy para malaman nyo kung talagang puppy. Kasi minsan may mga gagawin nagbebenta sa Shopwise. Malalaki na yun eh. Ito yung pag may ngipin na, nakikita nyo naman, kumpleto na eh. Hindi na puppy yun. Ilang linggo lang yun, magiging askal na yun. Yung cute, akala mo puppy pa, sasabihin nun, ano pala po yan? Oh, husky po yan. Tapos pagdating po, takina, na eh.
Iba na, parang ewan na eh. Parang hyena na eh. Dahil check nyo yung ngipin talaga. Totoo, sa ngipin na nalaman yan. Lalo pag nag-training kayo dito sa ano, kasi pupunta kayo lahat sa Calamba eh. Ito yung tip din namin eh. Lahat kayo dyan, magkikita-kita. Training ka lahat sa Calamba, Laguna. Diyan training school natin eh. Gago itong mga classmate ko, naalala ko eh. Si kinasal yung classmate ko, nag-bachelor's party. Dinala ba naman ako doon sa ano? Aquarius. They call it Aquarius. Aquarium ng mga babae yun. Tapos salamin lang. Alam mo yung mga babae may number? Hindi sumasayo yun. Nakaupo lang yung mga yun. May number yun. Pipili ka na ano gusto mong babae. Naka-aquarium eh. May best number yung mga classmate ko doon. Buds, okay yan. Si number 52. Eh, syempre, baka lasing gago to mga te. Taki na pinagtitripan. Eh, mukhang matanda. Naka-makeup ka. Syempre, pag lasing ka, hindi mo na mapansin yung matanda yun. Ano? Dapat check mo yung ngipin. Oo nga. Telling nga, balak yun. Yung mga classmate ko nagturo sa akin doon, check mo yung ngipin. Kailangan practical dentist kayo. Para malaman niyo kung bata. Lalo pag nagbar kayo, putang na yung ilaw doon, patay shade din. Nahihilok eh. Akala mo kayo mo, bata pa eh. Putang na, veterana na pala. May apo na. Tangina, yari yung titi mo doon, pati itlog ka eh. Hindi. Alam mo yung mga kwento na yun. Ano yan ha? Fiction lang yan ha? Imagination ko lang yan eh. Hindi ko alam yung mga yan eh. Tangina, nakikinig dito. Balik tayo. Hindi, para maalala nyo, ito, importante itong ngipin. Check nyo lagi. Alam ko, may tarantado dyan. Sabihin na naman yan, sir, paano pag walang ngipin? E di smooth. Hindi, tarantado kayo. Malalaman at malalaman yan. Alam ko, may sasabat na ganyan eh. Unahan ko na. Ayan. Mas smooth yun. Smooth bore. Walang lancet. Balik tayo rito. Ay, naka. Hindi, para malala nyo, okay. Ayun yung dental records. Ganyan yung way natin ng pag-check ng bata. Check talaga yung ngipin. Number 1 yan. Di ba, Clint? Sine-check ko lagi yung ngipin. Balik tayo. Ganun yung gagawin. Ngayon malalaman mo, this will be the problem. Ano kung sinabi ng bata na, bata po ako. Tapos, sa dental records, ang lumabas, sabi nung dentist nyo, sir, ano po eh, ma'am, sir, kuya, ate, ano po eh, in between 18 to ano po, 20 ang age. Hindi, minsan may mga ganyan na chances eh. Anong gagawin nyo pa rin? Kahit yung dentist na private yon, kahit hindi siya government agencies, they should consider the best interest of the child. Sinabi niyang bata siya eh. Tingnan niyo ulit yung binabasa niyo na section. Pag sinabi niyang bata siya, eh bata siya. Ayan o. The child in conflict with the law shall enjoy the presumption of minority. Pag sinabi niyang minor siya. O isipin mo, si Wali ka nagsabi, 16 pa lang ako. Takay na. Ay, takay na 16. Buruti ko lahat ang bigote mo eh. Takay na 16. Takay na kakapal ng bulbul mo. 16 ka. Sinek yung bulbul eh, no? Wala doon sa ano yun, age determination na. Wala tayo sa bulbul sinek eh, no? Ay, nakabalik ako rito po, takay na. Ngayon, pag nakuha nyo na yung bata, ay, bata talaga to. Kailangan ipaalam nyo. May susunod na destination to. Hindi nyo kasi pwedeng kunin ng custody nyo eh. O, sino unang tatawagin nyo? May ad litem yan. Ingat kayo ha. Pagkakasunod-sunod. Naka-ad litem yan. Hindi pwedeng tawagin mo muna yung kuya, ate, auntie, uncle. May mauna, syempre. At sino ang mauna? O, yung mga magulang yan. Eh, paano kung walang magulang? Sino tatawagin nyo? Oo, Sino mo na? Akyat muna kayo bago kayo bumaba. Grandparents. Okay, paano kung walang grandparents na? Baba kayo. Malay nyo, may mga kapatid. Elder nga lang dapat. Elder brothers or sister. Eh, paano pag walang ganito? Umakyat kayo ulit dun sa grandparent nyo. Baka may kapatid naman yung mga magulang. Auntie, uncle. Eh, paano kung wala? Malayo na. Oh,
Kasi yung iba, sasabihin kaagad nila na ano, ayan, hindi kaagad na ano ha, yung sinasabi nila na, ano yung term niya? Kasi pag tinanong, paano pag walang parents? Sasabihin kaagad yan, ano na yan? Sino tatawagin yung pag walang parents? So, ingat muna kayo, may mga term pang ganito eh, wards. Baka may nagbabantay naman talaga sa bata, na kahit di niya kamag-anak. Wards, guardians ba? Kasi yung iba, pagkatapos ng parents, ang sinasagot kaagad guardians, they do not know na may ad litem. Na after the parents, grandparents, elder brothers, sisters, auntie, uncle, tsaka lang kayo magga-guardians or wards. Parang umiyak na kayo dyan. Kalma lang. Mamaya, hindi na tapusin muna natin itong bata. Ngayon, paano kung walang-walang ganyan? Ano nga sila mga young do? Alam niyo ba yung young do? Batang hamog, puta, social lang yun. Puta, ba sa board exam yan? Ingat kayo. Young do mismo na sa choices. Yung mga nilalagay sa bata, ano ba yung pag-asa? Young do. Ano ang basa eh? Hindi. Kasi basa nyo sa Mountain Dew, Dew basa nyo eh. Do daw dapat yung do. Parang pag mountain, mountain. Walang T, mountain. Mountain do. Parang pangit eh. Maarte ka eh. O, yang do eh. Bala kayo, do eh. Do. Bala kayo. Sorry. Batang hamog in short. Ayan, mahirap yung mga ganyan, yung batang hamog nyo. Wala talaga yung ano, bahay. Wala talaga as is. Pakalat-kalat lang yan dyan. Walang words yan. Sino tatawagin nyo ngayon? Hindi nyo nang pwede hawakin sa custody nyo yan. Pupunta kayo rito. Yung LSWD sa mga LGU natin. Local Government Unit, Local Social Welfare, development. May mga opisina yan, tinatawag din na LSWO. Wala kayo? Local Social Welfare Office. Yung mga nagtatrabaho dyan, ayan, LSWO rin, Local Social Worker nyo. May makikita nyo dyan. LGU, Local Government. Madalas yung barangay tatawagin eh. Hindi kasi pwedeng itik custody ng mga polis talaga. O yan, magtutuloy-tuloy na tayo. Ngayon, syempre, kung kakasuhan talaga natin, gagawa tayo ng dokumento. Ito ang biggest question nyo. Paano kayo gagawa ngayon ng complaint? Laban sa CICL. Unang-unang word, everyone. Ito ang pinaka-powerful. Hindi kayo pwedeng mag-divulge ng anything regarding sa bata. Alam nyo, there is a word na kadugtong dito. Kasi alam nyo yung mga bata, kahit at the end of the system, expunge ang records. Ibig sabihin, buburahin. As is, wala silang crime na nakumit. Lahat ng record, expunge. Yan yung term. Yan, bawal na yung mga pangalan kagad ilagay. That's the reason why you will see they were using alias before. Gamit naman ganito. Alias. Aliases. Kung gagamitin yung pangalan. Ang madalas makikita nyo, ganito na yung mga pangalan ng mga bata. AAA, BBB, CCC. O di ka makikita nyo, nakatago talaga yung pangalan. Ano? Yung naka-itim na ganyan. Ganyan yung gagawin nila. Ngayon, ito na. Kakasuhan nyo. Siyempre, papagulungin natin JGS. Kasuhan na natin. Pupunta tayo sa susunod na ahensya. Siyempre, nag-iimbestiga to. Pero in fact, hindi rin ano yan. Although mag-PI, pero hindi totally na ano. Hindi totally kagad na PI. Iba yung ginagawa ng prosecutor niya. Alam niyo kung anong gagawin talaga ng prosecutor? I-check niya tong word na to. Yung iba, ito problema. Oo, kita ko rin sa crime. Alam niyo, yung discernment sa crime, ang mag-determine man, yung psychologist, kalagay doon. Parang anlayo. Kasi sa 9344, mag-determine ng discernment. Prosecution, nasa kanya yung burden of proof eh. Kasi ito discernment, napaka-importante nito eh. Sa reason, if the child was found out acting without discernment, madidismiss yung kaso eh. Siya yung magpapatunay nito na the child was really acting with discernment. Itong psychologist,
Bigyan ko kayo ng ano ha. Pag sa CRIM, yung may answer psychologist, iba kasi yung way ng tanungan doon. But dito sa CLJ niya, if you were being asked, ang mag-determine ng discernment talaga yung prosecutor niya. Guys, mo na idea. Ngayon, paano ma-determine ng prosecutor yung discernment? Dito. Sa way ng pagkukumit ng crime or what we call as the manner of the commission of the crime. Maganda. Katulad nito, noong 2017, may tinanong na rito. Ewan ko, alam ko na sagutan nyo yan. Yung kay Raisa, tsaka kay Baste. Yung nandun sila sa school nung canteen. Pinalitan ko na gano'n, pero ganun din senaryo nun. Ito, ginagawa ni Baste, yung lalaking classmate ni Raisa, pinupul yung hair. Ang kukulit ba? Si Raisa, biglang swang, hawak yung ballpen. Si Baste, tusok yung mata. Tapos syempre, after that one, pinatag sa guidance office, si Raisa, sorry na sorry. Doon, makikita nyo, that child was really acting without discernment. Hindi niya talaga sinasadya na saksakin yung mata ni Baste. But if you will read other jurisprudence, may mga ibang jurisprudence na nagpatunay na meron discernment yung mga bata. Katulad nito, may mga bata na naglalaro, yung matanda, sinusuway sila lagi nun eh. Ginawa nitong isang bata, binato niya sa ulo. Dito, sa pool. Dugo talaga, profuse yung bleeding. Ngayon, pagkatapos siyang batuin yung matanda, sinabi niya, mabulag ka sana. Ayun, nalaman na meron discernment. Nalalaman lang sa way na pagkukumit ng crime ng bata. Ito yung mahirap eh. Pero kitang-kita naman eh. Sabi ng psychologist, wala daw discernment, parang ang hirap naman eh. Katulad yan, paano kung nang-rape yung bata? Nalala ko, may estudyante ako doon sa Bicol naman, tinanong ako. Sir, yung kapatid ko, bata yung kapatid niya, grade 1, 7 years old. Punitan ng mga classmate, putang inang yan. Mga classmate, punitan eh, punta niya, sabi niya, sir, paano kayo gagawin ko? Oh, ilan taon ba yung mga nampwet? Sir, mga kaedad niya rin lang, 8, 9 eh. Nako, markahan mo na lang, ikisa mo na lang. Wala kang magagawa eh, kahit anong gawin mo. Magmamatter ba ang discernment? What's the reason, everyone? Saan lang nagmamatter ang discernment? Pag ganito lang ang edad eh. We do not talk about discernment if the age is 15 below. Ibig sabihin, ang 15 below, lahat yan, walang discernment. Yun yung sabi ng batas. Ibig sabihin, bobo yung mga bata na 15 below kasi they cannot determine between right and wrong. Sabi ng batas, hindi ako nagsabi niyan. Bobo yung mga 15 below. Hindi nila alam yung tama-mali eh. Sipin mo, pinitan na yung kasama. Hindi pa alam yung tama-mali. Ang nagsasalsal na nga yan eh. Kim, ilan taon ka nagsalsal nun? 14? Bait mo naman. Wala sir. 14. Ba't kailan ka ba tinuli? Anong edad? 13. Mga grade 3, sir. Oo, hindi nagsasalsal ka na nun. Posible, hindi mo kinaalkal titi mo nun. Di makikita mo na may discernment na yung mga ganyan tao. Gusto ko naman, na yan eh, common sense. Wala eh, sobrang pagmamahal natin sa bata, parang ganito ni generation, may spoiled na baga. Yung 15, putang ina, naglalaplapan na ngayon, makita mo sa Facebook eh. Yung may mga tugtog na unang halik, sabi tayo ng mga bata. Makikita mo na lahat yan dyan eh. Ngayon, grabe lang talaga yung pagprotekta sa kanila. In terms, pag sobra yung protection mo rin, lalambot yung bata eh. It create weak generation pagka ganyan eh. Pag masyadong spoiled. Ay, yung problema. Anyways, yung masusunod na generation, lahat iyakin. O kayo mga problema niyan. Kaya syempre kayo na police. Ay, yung bye-bye count nyo. O tangin ang ingingay niyan. Piling matatalino yan, tapos iyakin. Tangin ang hirap mag-police yan sa susunod na generation nyo. Malalambot yan eh. Parang baby, di mo na ba kawawa kayo dyan. Tangin na, dapat yung masarap paltokin niya ba kayo eh. Hindi nyo lang alam. Balik tayo, dito muna. Okay. Malalaman pala ang discernment. At ang discernment pala is knowing between right and wrong. At ginagamit lang siya pag 15 to 18 kasi nandun tayo sa CICL na acting with discernment. At malalaman lang on the way they commit the crime or the manner of the commission of the crime. Nagigets pa muna. Pag sinasadya talaga, alam niya na mali yan. Ayun lang naman sinabi. O ngayon si prosecutor gagawa rin ng case folder niya. Information niya. Ano pa rin rule? Confidential, ganun pa rin. Then let us proceed do sa susunod na ahensya. Ito.
Siyempre, hindi nyo tatawagin court to. May sariling korte yung mga bata. Natatawagin nyo ano? No, siyempre, special. May sarili silang court na tinatawag yung juvenile court. O, sariling korte nila yan. At syempre, hindi dadaan sa normal na proseso yan, like arraignment, pre-trial, trial, walang ganon yan. Iba ang proseso nila. Tinatawag na ganito yung court hearing nila. Ito na, lumabas ulit yung word. This is the child court appropriate proceedings para sa mga bata. Diversion ulit. Ulit-ulit, ayan. Art of diversion tayo. Whereby, hindi katulad ng mga inaaral natin, katulad ng, alam niyo na may order of trial eh. Yung prosecutor, yung depensa, although magre-rebuttal, pero hindi ganun ang gagawin nila. Walang rebuttal sa rebuttal. Kasi best interest of the child ulit. Magtutulungan sila para yung bata na yon mapaayos. Kahit yung prosecutor, kinasuhan niya. Tatanungin niya, pag nakaparit ka ng hearing, ganyan gagawin ni judge eh. Si ate, your honor, or kuya, your honor. Depende. Madalas babae, judge eh. No. Ate, tawagin nila. Pero may kadugtong na your honor kasi nasasali na yan eh. Tatanungin kasi, prosecutor, kuya, prosecutor, anong problema natin? Ganun lang yung sasabihin niyan. Nandito po kami kasi po itong ate pong kliyente, yung bata ko, nasanghol ko sa mga hindi magandang bagay. Tutulungan, nais po namin dito, matulungan siya. Kaya ho nandito sa korte. Ganun din depensa sabihin. Ipaplastikan na sila dyan. Parang ano lang, para maintindihan nyo, parang guidance counseling. Reprimand, sermon, na mali yung ginawa mo bilang bata. Nagbobulaan sila, yung diversion yun. The child court appropriate proceeding. Hindi kasi pwedeng gawin yung katulad doon sa normal na trial nyo. Ngayon everyone, pag natapos niya na yung diversion ng court nyo, syempre, magkakaroon ng ganito nyo. At syempre, putang na ang judge nyo, naka-best interest of the child din. Mas lamang yung decision niya sa ganito. Mas lamang siya rito. Best interest of the child ulit eh. Ngayon yung bata, madalas mapopronounce na not guilty talaga. Ano mangyayari sa bata ulit? Babalik siya bilang ganito ulit. At anong ibibigay sa kanya? Yung tinatawag yung intervention program. Okay? Dadagdagan natin yung bata kanina sa taas. Na hindi lang 3 yung bata. May isa pang car. Ito 15 to 18 na to, na sini-ICL natin. If that 15 to 18 again was found not guilty, we will consider him also as child at risk. 4 pala yung bata rito kung tutusin. Hindi kasi yung idea? Kasi ang alam niyo lang, buta si ICL, bitin na bitin yun. Balik ako rito. Intervention program yung binibigay. Ano lang naman yan, series of activities para sa ikaunlad ng bata. Ngayon, may mga chances na pwede naman maging ganito. And accordingly, pag pumunta kayo ng 9344, the alternative to incarceration, the child will be given this one. Alternative to incarceration. Pag sinabi nyo alternative to incarceration or imprisonment, hindi kukulong talaga yung bata. Bigyan ng probation. At ito ang bumabasag sa PD 968. Kasi adult probation law yun eh. Now, ang PD 968 nyo, may mga qualification yan. Like example, kailangan less than 6 years ang penalty. Kailan lang pwede mong i-avail? Only once. Pero ang bata, ang probation sa kanila, matter of right. Ibig sabihin, kahit more than 6 years pa yung penalty nila, bibigyan ng probation yan. At kahit nabigyan na ng probation once, kahit twice, thrice, unlimited, bibigyan at bibigyan ulit yan ng probation. Ganun ang 9344 nyo rito. Siyempre, inamend ng 10630. Alam nyo, wala nang batang kinukulong ngayon. Lahat, bibigyan na lang ng ganito. Tingnan nyo hanggang dulo. Ito ang binibigay naman everyone. Diversion program.
Hanggang dulo. Puta, diversion pa rin. From the beginning until the end. Ayan, tinatawag natin yan na art of diversion. So, sum it up, everyone. Walang bata makukulong. Mahirap na nga, ano yun yung trabahuin eh. Mamroblema yung mga taga CPC, bahala sila dyan. Trabaho nila yun. O yan, yan yung kwento ng minor nyo. Putangin na, sa data bank nyo, 50 points yan tinuro ko sa inyo. Bahala na kayo dyan. 50 points yan sa data bank. Bahala ko yung babatuan ka na ganyan tanong. Ewan ko, kasi sa krim sa inyo, marami ba sa krim tinanong na juvenile? Oh, sir. Marami? Juvenile mo. Sarap sagutan, no? Kung alam na alam mo. Kung 9344, master rin yun. Dali na naman yan eh. PD 603, 9344, 10630 na naman. Matuturo sa krim. Siyempre, nag-i-interlace ang subject nyo eh. Yung reference din sa juvenile delinquency, may ibang part, pero 9344 ang inaaral talaga. 10630. Tsaka yung manual ng WASI-PC, kung gusto nyo talagang matikas. Okay na, may lumutang na kape. Ano muna tayo kasi 8, magna 9 na eh. Siyempre, nagagana ba kayo? Hindi pa, sir. Hindi pa, kawawa naman kayo. Sige, balik tayo ng 9:30. Dali na. 9:30, bakbak na agad. Sayang oras. Balik tayo 9:30, everyone.